Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost 2026. At nandito po tayo ngayon para pag-usapan pa rin, ipagpatuloy pa rin yung sinimulan nating topic nung Monday. Pero okay mag-alala, today it's gonna be the last day na pinag-uusapan natin yung tungkol sa journey ng isang misyon ng alipin na hanapan ng mapapangasawa si Isaac. And talking about yaan, kung hindi nyo po napanood yung mga previous episodes natin, lagi ko pong rene-remind kayo na pwede nyo pong i-check sa ating YouTube channel. Yung YouTube channel natin ay nasa UCKG Hong Kong. Search nyo lang po sa search bar. And then pag na-search nyo po, pasok po kayo dun sa playlist. Nandiyan po yung everyday na pinag-uusapan natin. And itong pinag-uusapan natin, kasi as you know, nasa faith po tayo ng it is written. Sinimulan po natin yung pagbabasa ng mga verse dito sa bookmarker noong January 1st. And itong January 1st na ito yung bagong taon. And I don't know kung na-notice po ninyo, pero makikita nyo po na ang bilis ng panahon. Kakapasok pa lang natin ng bagong taon, pero nandito na naman tayo. Patapos na naman ang taong yung month ng January. And then papasok na naman tayo ng panibagong buwan, February, at alam natin na yung February ay mas maikli comparing sa iba't ibang mga buwan. So ang bilis ng panahon, and meron tayong motto na sinasabi nung nagsimula tayo ng bagong taon. Ang motto natin is, kapag una yung Diyos sa buhay natin, paano ba natin to ginagawa? Inuuna natin siyang isipin sa paanong paraan. Dalawang bagay na napaka-importante. Kausapin mo yung Diyos at kausapin ka ng Diyos. Kaya nga, meron tayong bookmarker na to just to boost yung inyong spiritual life. Not only spiritual life, kasi makikita nyo po na applicable yung message natin, as in para sa lahat. So, ano po yung title ng pag-uusapan natin? Ang title ng pag-uusapan natin ngayong day 22. Bakit may angal? What does it mean? Kasi, as you know, pinag-usapan natin like nung Monday, kasama ko even yung wife ko na sinabi yung importance ng love life. And then afterwards, pinag-usapan natin yung gabay na hiningi ng alipin ni Abraham sa Diyos para maghanap ng tama. Humingi siya ng gabay. And then kahapon, pinag-usapan natin yung pagkilala. Kaya nga sabi ko, balikan nyo lang po yung mga previous episodes natin. Kung ngayon lang po kayo napanood at hindi nyo napanood yung Monday natin, mas magandang i-pause nyo muna ako saglit. Punta po kayo sa YouTube, hanapin nyo po yung Monday para panoorin nyo rin yung Tuesday, and then panoorin nyo po yung yesterday rin. And then ngayon, I believe, kung nagpapatuloy ka sa video na ito, I believe po na napanood mo na yung tatlo na yun. At kung ngayon, nandito ko na again, I believe, napanood mo na yung Monday, Tuesday, Wednesday, and then nagbabalik ka ngayon para ipagpatuloy yung topic na ito. Kasi alam nyo po, di ba, merong mission yung inutusan na tagapamahala or lingkod ni Abraham. Ang mission niya, hanapan ng asawa si Isaac. So humingi siya ng guidance sa Diyos. And then pagkatapos siyang humingi ng guidance sa Diyos, ng direction sa Diyos, nakilala niya yung babae, nakilala niya yung pamilya, so on and so forth. So this time, nagkakilala na sila. Tingnan natin kung paano na finalize yung kwento ng paghahanap ng mapapangasawa para kay Isaac. Let's read itong verse na ito. Isang verse lang. Sumagot sina Laban. Itong Laban ito yung tatay ng mapapangasawa ni Isaac. Sabi dito, sumagot sina Laban at Betuel. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon, wala na kaming masasabi. Narito si Rebecca, isama mo siya sa iyong pag-uwi para maging asawa ng anak ng iyong amo.
ayon sa sinabi ng Panginoon. Yun po yung reason, kaya yung title ng pinag-usapan natin, bakit may anghel? Kasi ganito po, kapag kalooban ng Diyos, kapag sinabi ng Diyos, wag na dapat tayong umangal pa. Kung ito yung kalooban ng Diyos at kung naniniwala ka na yan ang nais ng Diyos, dapat wala na tayong question. Dapat hindi na tayo mag-complain, hindi na tayo magreklamo. How many times kasi mabilis tayong sumunod sa kalooban ng pamilya natin, kalooban ng kaibigan natin, kalooban ng kung sino-sino man. Ang dami nating, sabi natin, wala tayong tanong-tanong, sinusunod natin. Pero bakit kapag kalooban ng Diyos, hindi mo magawa yan? Dapat pagdating sa utos ng Diyos, yes sir. Diba? Yun yung masusunod, walang angal, walang complain, walang reklamo, walang tanong-tanong, sumunod lang. Kasi always remember this. Pay attention. Alam ko po na nasa midday bus tayo ngayon, pero pay attention. Makinig kayo ng maigi. Walang utos yung Diyos na ikakasama sa inyo. I will repeat, walang utos yung Diyos na ikakasama ninyo. Lahat ng utos ng Diyos para sa ikabubuti ninyo. Huwag na kayong umagal. Walang tanong-tanong. Diba ganon kapag rinesetahan tayo ng doktor, kapag sinabing 3 times a day, di ka magtatanong, bakit 3 times a day? No. Huwag ka nang mayabang. Be humble. Ang blessing ng Diyos ay hindi automatic. Ibig sabihin, nadadaan yan ng pagsunod mo sa utos ng Diyos. Kung gusto nyo ng 2026 ay maging blessing para sa inyo, walang ibang way. Ang tanging way ay sumunod. Walang angal, walang reklamo, walang tanong, sumunod lang. Okay? Speaking of pagsunod, this coming weekend po, meron tayong napaka-special na prayer. Ang dami nating prayer this coming weekend. Meron tayong prayer para sa OFWs. And then afterward, i-bless natin lahat ng EVGs. And then afterwards, meron po tayong Lord's Supper. Tinatawag natin itong Lord's Supper na ito, the Sunday to reconnect with God, with the Lord Supper. So we are going to reconnect with God. Siguro po, lumayo na rin kayo sa Diyos. Gamitin nyo po ito na Lord's Supper na ito para manumbalik muli sa presensya ng Panginoon. Kung wala ka pa po nitong bookmarker na ito, bisitahin nyo lang po yung ating help center. Ito po yung address. Feel free to contact us kung meron po kayong tanong or kung gusto ninyong maliwanagan on how to get here sa help center natin. Tawag lang kayo or scan nyo po yung QR code. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos at please, kung natulungan po kayo ng program na ito, please, pa-share po ng link para sa lahat. Okay? Hanggang bukas po muli, pagpalain po kayo ng Diyos.